Isang milyonaryo ang pagod na bumalik sa kanyang mansyon at ang natagpuan niya sa sala ay tuluyang nagpatigil sa kanya. Ang kanyang anak, na 2 taon nang hindi ngumingiti, ay sumasayaw kasama ang anak ng kasambahay. Ang matutuklasan niya pagkatapos ay tuluyan siyang wawasakin. Itinulak ni Rodrigo Montalban ang pangunahing pinto ng kanyang mansyon na may bigat ng isang lalaking may pasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Isang walang katapusang araw ang pinagdaanan niya sa mga opisina ng Montalban Legacy Hotels at ang tanging nais niya ay makarating sa kanyang silid, tanggalin ang kanyang sapatos at mawala sa mundo ng ilang oras. Ngunit sa ikatlong hakbang niya pa lamang sa loob ng sarili niyang tahanan, bumigay ang kanyang mga binti. Mula sa pangunahing sala, may tunog na umabot sa kanya na nagpatigil sa buong katawan niya, tila pinako ang kanyang mga paa sa marmol na sahig. Ito ay isang tawa, isang tawang pambata, malinaw, malaya, isang tawa na matagal nang hindi naririnig ni Rodrigo Montalban, kaya halos nakalimutan na niya kung paano ito tumunog. Ito ang tawa ng kanyang anak na si Isabela. Dahan-dahan siyang lumapit, pinipigilan ang kanyang hininga, na tila takot na anumang ingay ay makasira sa imposibleng sandaling iyon. At nang tuluyan siyang sumilip sa sala, ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang pananalita, sa kanyang hininga, sa kanyang kakayahang iproseso, ang nakikita ng kanyang sariling mga mata. Sa gitna ng pinakamarangyang sala ng mansyon, nakaupo sa sahig na may lumang gitara sa kanyang mga tuhod, ay si Valentina Herrera, ang kasambahay na kakakuha pa lamang ng kanyang ina ilang linggo na ang nakakaraan. Gumagalaw ang kanyang mga daliri sa mga kwerdas na may kahusayan na hindi angkop sa isang babaeng naglilinis ng sahig para kumita. Ang melodiya na lumalabas sa gitara ay malambot, bumabalot, tulad ng isang hindi nakikitang haplos na pumupuno sa bawat sulok ng silid. Ang nakawasak sa kanyang puso ay ang makita si Isabela, ang kanyang munting Isabela na sumasayaw. Ang kanyang anak, ang batang iyon na hindi nagsalita ng higit sa monosyllables mula nang mamatay ang kanyang ina, ay magkahawak kamay sa isang bata na hindi pa nakita kailanman ni Rodrigo. Silang dalawa ay umiikot ng awkward, tulad ng paggawa lamang ng mga bata, na may diperpektong ganda na mas maganda kaysa sa anumang profesional na koreografya. Tumatawa si Isabela nang nakabuka ang bibig, na may nagniningning na mga mata, na may buong katawan na nanginginig sa isang kagalakan na tila nakakulong ng daan-daang taon, naghihintay ng tamang sandali para sumabog. Kinailangan ni Rodrigo na kumapit sa hamba ng pinto dahil nanginginig ang kanyang mga binti. Lumabo ang kanyang paningin at naramdaman niya ang isang mainit na bagay na dumadaloy sa kanyang pisngi. Umiiyak siya. Isang lalaking nagpapatakbo ng isang hotel empire na nakikipag-ugnayan sa multimilyong deal ng hindi kumukurap ay tahimik na umiiyak sa pasukan ng kanyang sariling sala dahil ang kanyang anak ay gumagawa ng isang bagay na kasing simple ng pagtawa. "Sino ka?" Gusto niyang itanong sa bata na sumasayaw kasama si Isabela. "Ano ang nangyayari dito?" Gusto niyang ipagtanong sa kasambahay na tumutugtog ng gitara, na tila isang artista ng konserbatoryo, ngunit hindi lumalabas ang mga salita. Nanatili siyang hindi gumagalaw, pinagmamasdan ang isang eksena na tila kinuha mula sa ibang universo, mula sa isang realidad, kung saan ang kanyang anak ay hindi wasak ng sakit. Ang batang sumasayaw kay Isabela ay marahil ay mas matanda ng bahagya kaysa sa kanya. Kumikilos siya ng may labis na enerhiya ng pagkabata. Ginagabayan si Isabela ng may nakakagulat na lambing, pinaiikot siya ng maingat na tila alam niyang likas na marupok ito at kailangan itong tratuhin ng may delikadesa. Ulit-ulit sigaw ni Isabela na may tinig na halos hindi makilala ni Rodrigo dahil matagal na niyang hindi naririnig itong magsalita ng may sigasig. Ngumiti si Valentina at nagsimulang tumugtog ng bagong melodiya, mas mabilis sa pagkakataong ito, at ang dalawang bata ay sumabog sa tawa habang sinusubukang sundan ang ritmo ng kanilang maliliit na paa. Nang sandaling iyon, napansin ng bata ang presensya ni Rodrigo sa pintuan. Agad siyang tumigil at ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa kagalakan tungo sa takot sa loob lamang ng isang segundo. Binitiwan niya ang mga kamay ni Isabela at umatras ng ilang hakbang, ibinaba ang tingin sa sahig na tila may nagawa siyang masama. "Nanay!" Bulong ng bata na may nanginginig na tinig, hinila ang manggas ni Valentina. Tinaas ni Valentina ang kanyang tingin at nagtagpo ang kanilang mga mata ni Rodrigo. Biglang huminto ang tunog ng gitara, na tila may pumutol ng kuryente ng biglaan. Sa mukha ni Valentina, lumabas ang ekspresyon ng matinding takot. Ang uri na lumalabas lamang kapag alam mong ang lahat ng iyong itinayo ay malapit ng gumuho. "Senyor Montalban,
Sabi ni Valentina na tumayo ng napakabilis na halos mahulog ang gitara. Maaari ko pong ipaliwanag. Alam kong hindi ko po dapat dinala ang aking anak. Nagkaroon po kasi ng emergency ang nagbabantay sa kanya at wala na po akong iba. At sumusumpa po ako na hindi na po ito mangyayari. Sino ang batang iyon? Putol ni Rodrigo. Ngunit ang kanyang boses ay hindi tulad ng inaasahan niya. Hindi ito tulad ng boses ng isang inis na amo. Ito ay tulad ng boses ng isang lalaking nakasaksi ng isang himala at kailangan ng isang magpapatunay na hindi niya ito napanaginipan. Anak ko po, senyor. Si Thomas po ang pangalan niya. Humihingi po ako ng libo-libong paumanhin. Hindi na po ito mangyayari muli. Pakiusap, huwag po ninyo akong tanggalin sa trabaho. Ito lang po ang Isabela ay tumatawa. Ang pangungusap ay lumabas sa bibig ni Rodrigo bilang isang banal na bulong at si Valentina ay nanatiling tahimik. Hindi alam kung paano bigyang kahulugan ang tatlong salitang iyon. Ang aking anak ay tumatawa. Ulit ni Rodrigo, at sa pagkakataong ito ang kanyang boses ay nabasag sa isang paraan na maging ang maliit na si Thomas ay nagtaas ng tingin mula sa sahig upang tingnan ang matangkad na lalaking iyon na umiiyak ng walang kahihiyan sa pinto ng kanyang sariling sala. Papa? Sabi ni Isabela habang lumalapit kay Rodrigo na may natural na paggalaw na tanging mga bata lamang ang nagtataglay, hinila ang kanyang kamay upang dalhin siya patungo sa gitna ng sala. Si Thomas po ang kaibigan ko at si Valentina po ay magaling tumugtog ng gitara. Gusto po ba ninyong sumayaw kasama namin? Lumuhod si Rodrigo sa harap ng kanyang anak. Hinawakan ang kanyang mga balikat ng nanginginig na mga kamay. Tiningnan niya ang kanyang mga mata at nakita ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Buhay. May buhay sa mga matang iyon na sa napakatagal na panahon ay walang laman, patay, tulad ng mga bintana ng isang abandonadong bahay. At ang buhay na iyon ay bumalik, hindi dahil sa mamahaling therapist, hindi dahil sa imported na mga laruan, hindi dahil sa mga biyahe sa internasyonal na theme parks. Bumalik ito dahil sa isang lumang gitara, isang kasambahay, at isang batang nagturo sa kanyang sumayaw. Kailan pa? Gaano nakatagal ninyo itong ginagawa? Tanong ni Rodrigo kay Valentina habang pinupunasan ang luha sa likod ng kanyang kamay. Napalunok si Valentina, halatang takot na ang kanyang sagot ay magdulot ng pagkawala ng kanyang trabaho. Hindi po ito planado, senyor. Sa unang pagkakataon po na dinala ko si Thomas dahil wala po akong kasama, nakaupo po si Isabela mag-isa sa hagdanan. Lumapit po ang anak ko at inalok siyang maglaro. Hindi po siya sumagot, pero nagpumilit po siya. At nang magsimula po akong tumugtog ng gitara habang naglilinis, tumayo na lamang po si Isabela at nagsimulang gumalaw sa musika at walang nagsabi sa akin ng anuman. Ang katahimikan ni Valentina ay mas malinaw kaysa sa anumang sagot. Bago pa maiproseso ni Rodrigo ang lahat ng impormasyon, isang matalim na boses ang pumutol sa hangin mula sa pasilyo, tulad ng isang kutsilyong humahati sa seda. Ano itong ingay na ito? Lumabas si Doña Graciela Montalban sa pasukan ng sala, na may matuwid na tindig at walang awa na tingin na pinino niya sa loob ng mga dekada ng pamamahala sa bahay na iyon na tila ito ang kanyang sariling kaharian. Lumipad ang kanyang mga mata sa eksena ng kasing bilis ng kidlat. Ang kasambahay na may gitara, isang hindi kilalang bata sa kanyang sala, ang kanyang apo na magkahawak kamay sa bata, at ang kanyang anak na nakaluhod sa sahig na may luha sa mga mata. Rodrigo, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit may kakaibang bata sa aking bahay? Nakikipaglaro kay Isabela? Tanong ni Doña Graciela nang may kalmado na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Lola, kaibigan ko po siya, sabi ni Isabela nang may katatagan na ikinagulat ng lahat sa sala kasama na si Rodrigo. Tiningnan ni Doña Graciela ang kanyang apo na tila ang bata ay nagsabi ng isang ipinagbabawal na salita. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Valentina at ang sumasalamin sa kanyang mga mata ay isang bagay na nagpatago kay Thomas sa likod ng kanyang ina ng instingtibo. Senyora Herrera, sabi ni Doña Graciela sa tonong ginagamit niya upang ipaalala sa bawat tao sa bahay na iyon ang kanilang eksaktong lugar sa hierarchy. Ikinuha kayo upang maglinis, hindi upang mag-organisa ng mga party ng bata sa pangunahing sala, at lalo na hindi upang dalhin ang inyong mga anak sa isang bahay na hindi kanila. Ina, interbensyon ni Rodrigo na dahan-dahang tumayo. Si Isabela ay tumatawa. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin yan? Naiintindihan ko na ang aking apo ay nangangailangan ng angkop na kumpanya, hindi ang sa... Huminto si Doña Graciela bago tapusin ang pangungusap, ngunit ang pinsala ay nagawa na.
Naiintindihan ng lahat sa sala kung ano ang sasabihin niya. Ang maliit na si Thomas, mula sa likod ng kanyang ina, ay nagtaas ng tingin at nagsabi ng isang bagay na nagpatahimik sa buong sala. Senyora, gusto ko lang po sanang makipaglaro kay Isa kasi lagi po siyang malungkot. Sabi po ng nanay ko, kapag may malungkot, hawakan lang po ang kamay at huwag bibitawan hanggang sa ngumiti ulit. Nagbukas ng bibig si Doña Graciela para sumagot, ngunit walang lumabas na salita. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may nagpatigil sa kanya at ang taong iyon ay isang bata na halos hindi man lang umaabot sa kanyang baywang. Hindi pa tapos ang pag-uusap na ito. Sabi ni Doña Graciela na partikular na nakatingin kay Valentina na may tingin na isang tahimik na hatol. Bukas ng umaga, pag-uusapan natin ang mga kondisyon ng inyong trabaho sa bahay na ito. At pagkatapos ay lumakad siya, nag-iwan ng mabigat na katahimikan na walang sinumang nangahas na basagin. Tiningnan ni Rodrigo si Valentina na namumula ang mga mata at niyakap ang kanyang anak sa kanyang dibdib na tila takot na may aagaw dito. Pagkatapos ay tiningnan niya si Isabela na muling hinawakan ang kamay ni Thomas nang may tahimik na determinasyon ng mga batang nakakahanap ng isang mahalagang bagay at tumatangging bitawan ito. Valentina, sabi ni Rodrigo na may boses na nagsisikap magbigay ng kalmado na hindi niya nararamdaman. Huwag kang mag-alala sa sinabi ng aking ina. Walang magtatanggal sa iyo, pero senyor walang, ulit ni Rodrigo ng may katatagan. Ang ginawa mo at ng iyong anak para kay Isabela ngayong gabi, walang sahod sa mundo ang makakabayad niyan. Tumango si Valentina ng tahimik, ngunit nakita ni Rodrigo sa kanyang mga mata na hindi siya lubos na naniniwala at hindi niya ito masisi dahil alam niyang hindi hahayaan ng kanyang ina na manatili ang mga bagay-bagay sa ganoong paraan. Hindi kailanman hinahayaan ni Doña Graciela Montalban na manatili ang mga bagay-bagay sa ganoong paraan. Nang gabing iyon, matapos umalis si Valentina kasama si Tomas, ginawa ni Rodrigo ang isang bagay na matagal na niyang hindi nagawa. Umupo siya sa tabi ng kama ni Isabela upang takpan ito. At sa unang pagkakataon sa tila isang kawalang hanggan, tiningnan siya ng kanyang anak nang nakangiti bago ipikit ang kanyang mga mata. Papa, bulong ni Isabela na halos tulog na. Pwede po bang dumating din si Thomas bukas? Naramdaman ni Rodrigo ang paghihigpit ng kanyang puso. Tingnan natin, aking mahal. Sabi niya sa akin, nasa langit din daw ang papa niya tulad ni mama, bulong ni Isabela at sa nakasisirang pangungusap na iyon ay nakatulog siya ng mahimbing. Nanatili si Rodrigo na hindi gumagalaw sa tabi ng kama ng kanyang anak. Sa loob ng ilang minuto, pinoproseso ang mga salitang iyon. Nawalan din ama si Thomas. 2 batang nasira ng parehong sugat ang nagtagpo sa sala ng isang mansyon at walang therapist, walang diagnosis, walang gamot. Nagpagaling sila sa isa't isa sa isang bagay na kasing primitive at makapangyarihan tulad ng paghawak sa kamay at pagsasayaw. Ngunit habang pinoproseso ni Rodrigo ang pagtuklas na iyon, sa kabilang sulok ng mansyon, iniaangat ni Doña Graciela ang kanyang telepono at dinayal ang isang numero na nakaimbak niya para sa mga espesyal na okasyon. Luciana, sabi niya na may nagyayelong boses. Kailangan mong pumunta bukas ng umaga. Mayroon tayong problemang kailangan nating ayusin bago ito mawala sa kontrol. Sa kabilang linya, ngumiti si Luciana Fonseca sa isang paraan na walang sinuman ang gugustuhing makita sa dilim. Asahan ninyo po ako, Doña Graciela. Para po diyan ako. Ang hindi alam ng dalawa ay ang tawag na iyon ay magsisimula ng isang serye ng mga pangyayari na magpapayanig sa pundasyon ng mansyon na iyon at maglalantad ng mga lihim na matagal nang nakabaon sa ilalim ng mga patong ng pagpapanggap, kasinungalingan, at isang nakikiramay na katahimikan na malapit ng mabasag sa pinakamalalang posibleng paraan. Kinaumagahan, nagising si Rodrigo na may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi ito pagkabalisa, hindi ito pag-aalala. Ito ay pagkausyoso, isang malalim na pagkausyoso na bumabagabag sa kanya tulad ng isang apoy na sinindihan ng isang tao noong nakaraang gabi at tumatangging mamatay. Sino talaga si Valentina Herrera? Ang tanong na iyon ay sumama sa kanya habang siya ay nagbibihis, habang siya ay bumababa sa hagdanan, habang siya ay umiinom ng kanyang kape sa pangunahing silid kainan ng mansyon. Ang isang babaeng naglilinis ng sahig ay hindi tumutugtog ng gitara sa ganoong paraan. Ang mga daliri ni Valentina ay gumagalaw sa mga kwerdas na may liksi ng isang taong naglaan ng mga taon, marahil dekada, upang master ang instrumento na iyon. Mayroong isang bagay sa kanyang kwento na hindi magkatugma,
isang piraso ng puzzle na nawawala, at si Rodrigo Montalban ay isang taong hindi maaaring mabuhay nang may hindi kumpletong mga puzzle. Ngunit bago pa niya maayos ang kanyang mga iniisip, nakaupo na si Luciana Fonseca sa silid kainan na may tasa ng tsaa sa pagitan ng kanyang mga kamay at isang ngiti na tila sinanay sa salamin. "Magandang umaga, Rodrigo," sabi ni Luciana na may pamilyaridad na ibinigay niya sa sarili mula nang italaga siya ni Doña Graciela bilang tagapamahala ng bahay. "Sinabi sa akin ng iyong ina ang nangyari kagabi. Malamang ay napakailang sa iyo ang makahanap ng ganoong sitwasyon." Tiningnan siya ni Rodrigo sa ibabaw ng kanyang tasa ng kape. "Ilang. Ang aking anak ay tumawa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon." "Luciana, hindi ito ilang. Ito ang pinakamagandang nangyari sa akin sa mahabang panahon." Siyempre, mabilis na sagot ni Luciana. Inaayos ang kanyang tono na parang nagpapalit ng channel. "Ang ibig kong sabihin ay naiintindihan ko ang emosyon ng sandali, ngunit may karapatan ang iyong ina na mag-alala. Wala tayong alam tungkol sa babaeng iyon o sa kanyang anak, at ang pagpapahintulot sa isang hindi kilalang bata na magkaroon ng malayang access kay Isabela sa kanyang napakadelikadong emosyonal na estado. Si Tomas ay hindi panganib sa aking anak." Putol ni Rodrigo na may katatagan na ikinagulat maging ng sarili niya. "Walang nagsasabi na siya nga," sagot ni Luciana na pinapalamig ang kanyang boses tulad ng isang ahas na humahaplos bago kumagat. "Sinasabi ko lang na magiging maingat kung mag-iimbestiga tayo ng kaunti upang malaman kung sino ang babaeng iyon bago buksan ang mga pinto ng iyong bahay at ng iyong pamilya." Nanatiling tahimik si Rodrigo at kahit na ayaw niyang aminin, bahagi niya ay kinikilala na may punto si Luciana, hindi dahil sa kawalan ng tiwala kay Valentina, kundi dahil kailangan niyang maintindihan kung paano ang isang babaeng may ganoong talento sa musika ay nauwi sa paglilinis ng mga mansyon ng iba. Nang umagang iyon, nagpasya si Rodrigo. Sa halip na direktang pumunta sa mga opisina ng Montalban Legacy Hotels, pinakiusapan niya ang kanyang personal na assistant, isang diskreto at epektibong lalaki na nagngangalang Gaspar Medina, na imbestigahan ang background ni Valentina Herrera. Ayaw niya ng invasive o police investigation, gusto lang niyang maintindihan ang kanyang kwento. Samantala, sa kusina ng mga kasambahay, inihahanda ni Valentina ang mga gamit panlinis na may nanginginig na mga kamay. Hindi siya nakatulog buong gabi. Ang mga salita ni Doña Graciela ay patuloy na umiikot sa kanyang isip tulad ng isang buhawi na nagbabantang sirain ang kakaunti niyang naipatayo. Ang trabahong ito ang kanyang tanging ikinabubuhay, ang tanging hadlang sa pagitan niya at ng kalsada, sa pagitan ni Tomas at ng gutom. "Nanay, okay ka lang po?" tanong ni Tomas, na nakaupo sa isang sulok ng kusina na may lumang notebook kung saan siya gumuguhit habang naghihintay na matapos ang kanyang ina ang kanyang unang mga gawain bago siya ihatid sa pampublikong paaralan ng barangay. "Okay lang ako, aking mahal, pagkasinungaling," ni Valentina, na may kakayahan na nabubuo ng mga ina upang itago ang takot sa pamamagitan ng ngiti. "Pagod lang ako ng kaunti." "Galit po ba yung matandang babae kahapon kasi nakipaglaro ako kay Isa?" tanong ni Tomas nang hindi nagtataas ng tingin sa kanyang drawing na may malupit na pagdama ng mga batang natutong bumasa ng kapaligiran upang mabuhay. Lumuhod si Valentina sa tabi ng kanyang anak at hinaplos ang ulo nito. "Huwag kang mag-alala diyan, Tomas. Wala kang ginawang masama. Ang makipaglaro sa isang taong malungkot ay isa sa pinakamabuting magagawa ng isang tao." "Sabi po ng papa ko yan," sagot ni Tomas, ng natural, na parang nagbabanggit ng panahon. Sabi niya, ang musika at pagkakaibigan ay nagpapagaling sa lahat. Kinailangan ni Valentina na pigilin ang kanyang sarili upang hindi siya makita ng kanyang anak na umiiyak. Ang pagbanggit sa kanyang asawa ay laging nagbubukas ng sugat na hindi kailanman ganap na gumagaling. Ngunit bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto ng kusina at lumitaw ang isang tao na hindi inaasahan ni Valentina na makita ng ganito kaaga. Si Rodrigo Montalban ay nakatayo sa pinto ng kusina ng mga kasambahay, isang lugar kung saan marahil ay hindi siya nakapasok sa loob ng maraming taon. Ang kanyang presensya doon ay napakakaiba kaya maging ang kusinera, si Doña Mercedes, ay binitiwan ang kahoy na sandok na hawak niya. "Valentina, maaari ba tayong mag-usap sandali?" tanong ni Rodrigo na may tono na nagsisikap maging kaswal, ngunit nagpapakita ng kaba. Agad na tumayo si Valentina, inayos ang kanyang damit gamit ang kanyang mga kamay sa isang hindi sinasadyang galaw. "Siyempre po, Senyor Montalban, sa aklatan po kung hindi kayo abala, at maaari niyo pong dalhin si Tomas
kung gusto nyo. Sinundan ni Valentina at Tomas si Rodrigo sa mga pasilyo ng mansyon hanggang sa aklatan, isang napakalaking silid, puno ng mga estante na umaabot hanggang sa kisame at may amoy ng lumang kahoy at nakalimutang mga pahina. Malaki ang mga mata ni Tomas na tinitingnan ng lahat, na tila pumasok siya sa isang kastilyo mula sa isang kwento. Valentina, simula ni Rodrigo, nakaupo sa harap niya na may mesa ng kahoy sa pagitan nila. Kailangan kitang tanungin at kailangan kong malaman ang katotohanan. Tumango si Valentina, hinihigpitan ang kamay ni Tomas sa ilalim ng mesa. Saan mo natutunan tumugtog ng gitara ng ganoon? Sa lahat ng tanong na naisip ni Valentina, iyon ang pinaka-hindi niya inaasahan at ang pinaka-kinatatakutan niya. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, na tila may nagbukas ng isang pinto na matagal na niyang sinusubukang panatilihing nakakandado. Iyon ay sa ibang buhay, Senyor Montalban, sagot ni Valentina na may mahinang tinig. Isang buhay na hindi na umiiral. Gusto kong malaman ang buhay na iyon, mariing sabi ni Rodrigo ng may lambot. Hindi bilang iyong amo, kundi bilang ama ng isang batang kagabi ay ngumiti dahil sa iyo. Nanatiling tahimik si Valentina sa loob ng mahabang sandali. Tiningnan siya ni Tomas na may mga matang may alam sa bahagi ng kwento, ngunit hindi ang buong kwento. Sa wakas huminga si Valentina ng malalim at nagsimulang magsalita. Nag-aral po ako ng musika mula pa noong bata pa ako. Ang aking ama ay isang karpintero, ngunit mahal na mahal niya ang gitara higit sa lahat sa mundo. Siya ang nagturo sa akin ng aking unang mga akorde bago pa man ako matutong magbasa. Nang lumaki ako, nakakuha ako ng scholarship para mag-aral sa pambansang konserbatoryo ng sining. Ako ang unang tao sa aming pamilya na nakatapak sa isang unibersidad. Nakikinig si Rodrigo nang hindi nagsasalita, nabighani sa bawat salita. Sa loob ng aking mga taon sa konserbatoryo, sinabi nila sa akin na mayroon akong espesyal, hindi lamang teknikal, kundi isang bagay na hindi matuturuan. Pinili ako upang kumatawan sa bansa sa isang internasyonal na festival ng klasikong musika. Ito ang aking pagkakataon na baguhin ang aking buhay, ang buhay ng aking pamilya, upang ipakita na ang anak ng isang karpintero ay maaaring umabot hanggang sa abot ng kanyang talento. At ano ang nangyari? Tanong ni Rodrigo. Dahil ang sakit sa mga mata ni Valentina ay malinaw na nagpapahiwatig na ang kwento ay walang masayang katapusan. Nakilala ko si Sebastian, sabi ni Valentina, at nang bigkasin niya ang pangalang iyon. Ang kanyang boses ay nagbago sa isang bagay na mas malambot, mas marupok, na tila ang pangalan mismo ay isang sinaunang melodiya. Siya ay isang luthier, gumagawa ng mga instrumento ng kamay. Nagkakilala kami dahil siya ang gumawa ng gitara na gagamitin ko sa festival. Nagmahalan kami bago pa matapos ang gitara. Tinaas ni Tomas ang kanyang tingin. Si papa ko po, bulong niya na may malungkot na ngiti na walang bata ang dapat marunong gumuhit. Oo, aking mahal, ang papa mo, kumpirma ni Valentina habang hinahaplos ang ulo ng kanyang anak. Nagpakasal kami pagkatapos ng festival. Patuloy akong tumutugtog. Patuloy siyang gumagawa ng mga gitara. Masaya kami. Hindi kami mayaman, ngunit mayroon kaming musika at para sa amin, sapat na iyon. At ang gitara na tinugtog mo kagabi? Tanong ni Rodrigo na nagsisimulang pagdugtong-dugtungin ang mga piraso. Ito po ang huling gitara na ginawa ni Sebastian, sagot ni Valentina at tuluyang nabasag ang kanyang boses. Tinapos niya ito ilang linggo bago ang aksidente. Nang araw na iyon, umalis siya ng maaga papunta sa workshop tulad ng dati. Hindi ko kailanman naisip na iyon ang huling pagkakataon na makikita ko siyang buhay. Nang tawagan nila ako upang sabihin na bumagsak ang bubong, naramdaman kong nahati ang mundo sa dalawa. Hindi nakalabas si Sebastian sa oras at kasama niya. Nawala ang lahat. Hindi na ako nakatugtog sa loob ng ilang buwan. Sa bawat paghawak ko sa gitara, naramdaman ko ang kanyang presensya ng napakalakas kaya hindi ako makahinga. Umalis ako sa konserbatoryo, umalis ako sa musika, umalis ako sa lahat. Si Tomas na lamang ang natira sa akin at ang pangako na ginawa ko kay Sebastian na hindi kailanman magugutom ang aming anak. Kaya nagtrabaho ka sa paglilinis, sabi ni Rodrigo. Hindi bilang tanong, kundi bilang isang pagkaunawa na tumama sa kanyang dibdib. Walang kumukuha ng isang gitarista para bayaran ang mga gastusin ng isang tahanan, Senyor Montalban. Ngunit lahat ng bahay ay nangangailangan ng isang maglilinis nito. Kaya itinago ko ang gitara ni Sebastian sa kanyang case at natuto akong gumamit ng walis. At bawat gabi, kapag tulog na si Tomas, nilalabas ko ang gitara at tahimik na tumutugtog para lamang maramdaman na malapit pa rin siya. Kinailangan ni Rodrigo na umiwas ng tingin dahil napuno ng luha ang kanyang mga mata na ayaw niyang ipakita.
Ang kwento ni Valentina ay nagbukas ng sugat na dala rin niya, ang isang lalaking nawalan ng babaeng mahal niya at hindi alam kung paano magpatuloy. Araw-araw pagkatapos ng klase, hayaan siyang pumunta dito, makipaglaro kay Isabela, ikaw ang tumugtog ng gitara, gawin ninyo ang ginawa ninyo kagabi, araw-araw. Senyor Montalban, ang inyong ina, ang aking ina, ako ang bahala. 3 beses binasa ni Rodrigo ang mensahe ni Gaspar Medina bago niya dinayal ang telepono para tawagan ito. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadayal ang numero at bawat segundong lumipas ng walang sagot ay tila isang kawalang hanggan. Nang sa wakas ay sumagot si Gaspar, ang kanyang boses ay may seryosong tono na ginagamit lamang niya kapag mahalaga ang balita. Senyor Montalban, ang natuklasan ko ay hindi ko masabi sa telepono. Maaari po ba ninyo akong tanggapin sa mansyon? Pumunta ka ngayon din, sagot ni Rodrigo at ibinaba ang telepono. Nararamdaman ang pagbuo ng buhol sa kanyang tiyan. Habang naghihintay kay Gaspar, bumaba si Rodrigo para hanapin si Valentina upang tuparin ang isang bagay na hindi na niya maaaring ipagpaliban. Inanunsyo ni Doña Graciela nang nakaraang gabi na kakausapin niya si Valentina ng maaga at kailangan ni Rodrigo na mauna sa kanyang ina upang protektahan ang empleyado sa anumang plano nito. Ngunit nang dumating siya sa pangunahing vestibulo, huli na. Nakatayo si Doña Graciela sa harap ni Valentina na nakayuko ang ulo habang hawak ang isang basahan sa kanyang mga kamay na tila iyon lamang ang nagpapanatili sa kanya sa sahig. Ilang metro ang layo, pinagmamasdan ni Luciana Fonseca ang eksena na nakasandal sa dingding, nakakrus ang mga braso at may ekspresyon ng kasiyahan na sinubukan niyang itago ng hindi gaanong matagumpay. Ipaliwanag ko ito sa inyo ng isang beses lang, Senyora Herrera, sabi ni Doña Graciela, na may boses na tila yari sa pinakinis na yelo. Ang bahay na ito ay may mga alituntunin na umiiral bago pa man kayo dumating at patuloy na iiral matagal na matapos kayong umalis. Ang mga empleyado ay hindi inihahalo ang kanilang personal na buhay sa kanilang trabaho. Ang mga anak ng empleyado ay hindi nakikipaglaro sa mga anak ng amo at wala na. Ang tumutugtog ng mga instrumento sa sala na tila ito ay isang kantina. Senyora Montalban, tiniyak ko po na hindi na po. Hindi pa ako tapos, putol ni Doña Graciela, itinaas ang kanyang kamay na may autoridad ng isang taong sanay na ang buong mundo ay humihinto kapag siya ang nagsasalita. Ang ginawa mo kagabi ay hindi lamang basta pagdadala ng iyong anak ng walang pahintulot. Ang ginawa mo ay sinamantala ang kahinaan ng aking apo. Si Isabela ay isang marupok na bata na sumasailalim sa propesyonal na paggamot. At ikaw, nang walang anumang paghahanda o karapatan, ay nagpasya na maglaro ng therapist gamit ang isang gitara. Hindi ko po kailanman nais, ang gusto mo o hindi mo gusto ay hindi mahalaga. Ang mga resulta ang mahalaga. At ang resulta ay si Isabela ay magkakaroon ngayon ng emosyonal na pagdepende sa iyong anak at sa iyo na magpapakomplikado sa lahat ng gawain na ginagawa ng mga tunay na propesyonal. Kinuyom ni Rodrigo ang kanyang mga kamao. Ang bawat salita ng kanyang ina ay nagpapaso sa kanya sa loob, ngunit alam niyang ang pagputol kay Doña Graciela sa gitna ng isa sa kanyang mga talumpati ay lalo lamang magpapalala ng mga bagay. Kailangan niyang maghintay ng tamang sandali. Kaya ito ang mga bagong kondisyon, patuloy ni Doña Graciela. Kumuha ng nakatiklop na papel mula sa bulsa ng kanyang jacket. Una, ang iyong anak ay hindi na makakatapak muli sa bahay na ito sa ilalim ng anumang sitwasyon. Pangalawa, limitado ka lamang sa iyong mga tungkulin sa paglilinis nang hindi nakikipag-ugnayan kay Isabela maliban sa talagang kinakailangan. Pangatlo, ang gitarang iyon ay mawawala sa pag-aari na ito ngayon din. Kung tatanggapin mo ang mga kondisyong ito, maaari mong panatilihin ang iyong trabaho. Kung hindi mo tatanggapin, handa na ang iyong severance pay ni Luciana. Tumango si Luciana mula sa kanyang sulok, iniangat ang isang sobre na naglalaman nga ng mga dokumentong inihanda ng maaga. Ang lahat ay kinakalkula, inayos tulad ng isang operasyong militar na idinisenyo upang walang makatakas. Tiningnan ni Valentina ang kanyang tingin sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pag-uusap at nakita ni Rodrigo ang isang bagay sa kanyang mga mata na humati sa kanya. Hindi ito takot, hindi ito pagsuko. Ito ang sakit ng isang taong hinihiling na isuko ang huling bagay na natitira sa kanya mula sa taong minahal niya. Ang kanyang gitara, ang gitara kung saan naninirahan ang kaluluwa ni Sebastian. Senyora Montalban, sabi ni Valentina na may nanginginig na tinig, ngunit tumatangging tuluyang mabasag. Maaari ko pong tanggapin na huwag dalhin ang aking anak
Maaari ko pong tanggapin na limitahan ang sarili ko sa aking mga tungkulin, ngunit ang gitarang iyon ang tanging natitira sa akin mula sa aking asawa. Ito ang tanging mayroon ang aking anak mula sa kanyang ama. Hindi ko po pwede, ina, sapat na. Ang boses ni Rodrigo ay pumutol sa sala tulad ng kidlat na sumisira sa isang matandang puno. Lahat ay lumingon sa kanya. Si Doña Graciela na may gulat, si Luciana na may alarma, at si Valentina na may halong ginhawa at takot na ang kanyang intervention ay maaaring lalo pang magpalala ng lahat. Rodrigo, ito ay isang pag-uusap tungkol sa pamamahala ng bahay at tulad ng lagi kong sinasabi sa iyo, ito ay isang pag-uusap tungkol sa aking anak. Putol ni Rodrigo, lumalakad patungo sa gitna ng vestibulo na may matatag na hakbang. Si Isabela ay aking anak, hindi isang proyektong administratibo. At ang nagawa ni na Valentina at Thomas sa isang hapon ay higit pa sa nagawa ng sinumang propesyonal sa loob ng maraming taon. Kaya walang bagong kondisyon, walang severance pay, at ang gitarang iyon ay hindi aalis sa bahay na ito. Ang katahimikan na sumunod ay napakabigat na tila may pisikal na anyo. Tiningnan ni Doña Graciela ang kanyang anak ng may ekspresyon na alam ni Rodrigo, ang isang babaeng hindi sanay matalo sa labanan at walang intensyon na magsimula ngayon. Nagkakamali ka, anak, sabi ni Doña Graciela, na may mahinang boses, halos isang bulong. At kapag dumating ang mga kahihinatnan, sana ay matandaan mo ang sandaling ito. Umalis si Doña Graciela na si Luciana ay sumusunod sa kanyang mga yapak at ang vestibulo ay nanatiling tahimik. Halatang nanginginig si Valentina at kinailangan ni Rodrigo na pigilin ang pagnanais na lumapit at pakalmahin siya. Batid na anumang kilos ng kalapitan ay maaaring hindi maunawaan ng mga matang walang duda, nagmamasid mula sa bawat sulok ng bahay na iyon. Salamat po, Senyor Montalban, bulong ni Valentina. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ang ginawa mo para kay Isabela, ako ang dapat magpasalamat sa iyo ng nakaluhod. Bago pa siya makapagsabi ng anuman, tumunog ang timbre ng mansyon. Si Gaspar Medina ito, punctual tulad ng dati, may briefcase sa ilalim ng kanyang braso at isang ekspresyon na nagpapatunay na ang dala niya ay hindi simple. Tinanggap siya ni Rodrigo sa kanyang pribadong opisina at kinandado ang pinto. Binuksan ni Gaspar ang briefcase at kinuha ang isang folder na inilagay niya sa desk nang may pagiging delikado ng isang taong humahawak ng material na sumasabog. Senyor, naghanap po ako ng basic tulad ng ipinakiusap ninyo. Public records, digital files, news articles. Ang natuklasan ko ay hindi inaasahan. Binuksan ni Rodrigo ang folder. Ang mga unang pahina ay digital clippings mula sa mga pahayagan at cultural magazines na nagmula sa ilang taon na ang nakakaraan. Sa lahat ng ito, lumalabas ang pangalan ni Valentina Herrera na nauugnay sa pambansang konserbatoryo ng sining, ngunit hindi bilang ordinaryong estudyante. Si Valentina Herrera ay itinuring na isa sa mga pinakamatalinong gitarista sa kanyang henerasyon, paliwanag ni Gaspar habang binabasa ni Rodrigo ng may lumalaking mga mata. Nanalo siya ng 3 pambansang premyo bago niya matapos ang kanyang pag-aaral. Pinili siya upang kumatawan sa bansa sa internasyonal na festival ng musika sa Vienna. Tinawag siya ng prensa na ang boses ng mga kwerdas. Siya, ayon sa lahat ng eksperto, ay isang artistang nakatakdang baguhin ang kasaysayan ng klasikong musika sa ating kontinente. At ano ang nangyari? Tanong ni Rodrigo. Bagaman alam na niya ang bahagi ng sagot salamat sa pag-uusap ng umagang iyon sa aklatan. Doon po nagiging komplikado ang mga bagay-bagay, senyor, sabi ni Gaspar habang lumipat sa susunod na seksyon ng folder. Ang asawa po ni Valentina, si Sebastian Herrera, ay isang luthier, isang kinikilalang artisan na gumagawa ng mga instrumento para sa mga propesyonal na musikero. Ngunit ang hindi po marahil nasabi ni Valentina sa inyo ay kung paano siya eksaktong namatay. Tumigil si Rodrigo sa pagbasa at tumingin ng direkta sa mga mata ng kanyang assistant. Si Sebastian Herrera ay nagtatrabaho sa paggawa ng mga instrumento sa isang workshop na tumatakbo sa loob ng isang gusaling pang-industriya. Ang gusaling iyon ay pag-aari ng isang konglomeratong negosyo na nagpabaya sa loob ng maraming taon sa mga babala tungkol sa mga problema sa istruktura at kondisyon ng kaligtasan. Isang araw, bumagsak ang bahagi ng bubong ng workshop. Si Sebastian ang tanging manggagawa na hindi nakalabas sa oras. Diyos ko, bulong ni Rodrigo. Pero hindi lang po iyon, senyor. Sinubukan ni Valentina na idemanda ang kumpanyang nagmamay-ari ng gusali. Kumuha siya ng abogado gamit ang kakaunting na ipon niya. Ngunit ang kumpanya ay may makapangyarihang legal team na dinurog ang kaso bago pa ito umabot sa paglilitis. Hindi lamang siya nakatanggap ng anumang kompensasyon,
kundi ang mga gastusin sa legal ay nagpatindi sa kanyang pagkasira. Nawala ang kanyang apartment, nawala ang kanyang mga ipon, nawala ang lahat, at hindi kailanman inako ng kumpanya ang responsibilidad. Nararamdaman ni Rodrigo ang bawat pagbubunyag na tumatama sa kanyang dibdib ng mas malakas kaysa sa nauna, ngunit ang sumunod na sinabi ni Gaspar ang nagpatanggal sa kanyang mga paa sa lupa. Senyor, inimbestigahan ko kung sino ang kumpanyang nagmamay-ari ng gusaling pang-industriya na iyon, ang konglomeratong nagpabaya sa mga babala sa kaligtasan, na nagpabaya kay Sebastian Herrera na mamatay at pagkatapos ay legal na sinira ang kanyang biyuda para hindi magbayad ng kahit isang sentimos na kompensasyon. Nagpahinga si Gaspar na tila tumagal ng isang kawalang hanggan. Ang gusali ay pag-aari ng Montalban Investments, ang kumpanyang itinatag ng inyong ama at pinamahalaan ng inyong ina sa mga taon na kayo ay eksklusibong nakatuon sa negosyo ng hotel. Ganap na hindi gumalaw si Rodrigo. Sinusubukan ng kanyang utak na iproseso ang impormasyon, ngunit tila ang mga salita ni Gaspar ay nakasulat sa isang wika na bigla niyang hindi na maintindihan. Sinasabi mo sa akin na ang aking pamilya, na ang kumpanya ng aking ama ang responsable sa pagkamatay ng asawa ni Valentina? Sinasabi ko po sa inyo na ang Montalban Investments ang nagmamay-ari ng gusali kung saan namatay si Sebastian Herrera at ang legal team na nagdurog sa demanda ni Valentina ay kinuha at pinamahalaan ng isang tao. Sino? Si Doña Graciela Montalban, ang inyong ina. Tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Rodrigo sa sandaling iyon. Ang mga dingding ng kanyang opisina ay tila nagsasara sa paligid niya habang ang kanyang isip ay desperadong sinusubukang pagdugtong-dugtungin ang mga piraso ng isang halimaw na puzzle. Kinontrata ng kanyang ina si Valentina ilang linggo na ang nakakaraan. Ang kanyang ina na ngayon ay gustong tanggalin siya ng napakaaga. Ang kanyang ina na sinira ang buhay ng babaeng iyon noon nang walang nakakaalam. Alam ba ni Valentina? Tanong ni Rodrigo na may halos walang tinig. Alam ba niya na nagtatrabaho siya sa bahay ng pamilya na sumira sa kanyang buhay? Iyan po ang hindi ko matukoy, senyor. Pero mayroon pa pong iba. Ano pa? Kinuha ni Gaspar ang huling pahina ng folder. Ito ay kopya ng isang record ng ospital. Ang inyong asawa, si Senyora Carolina Montalban, bago pumanaw ay na-confine sa klinika ng Pag-asa sa Lambak. Sa mga huling linggo niya, regular siyang binisita ng isang voluntaryo na nagpaparamdam sa kanya ng kumpanya at tumutugtog ng gitara upang maibsan ang kanyang sakit. Ang voluntaryong iyon ay pumirma sa logbook ng mga bisita gamit ang kanyang buong pangalan. Kinuha ni Rodrigo ang papel nang nanginginig ang mga kamay at binasa ang pangalang nakasulat sa linya ng mga bisita, Valentina Herrera. Ang papel ay nadulas mula sa kanyang mga daliri at nahulog sa sahig, habang si Rodrigo ay bumagsak sa kanyang upuan. Hindi kayang pasanin ang bigat ng isang katotohanan na humati sa kanyang buhay sa dalawang hindi mapagkasunduang kalahati, ang bago malaman at ang pagkatapos malaman. Ang babaeng naglilinis ng kanyang bahay ay nagbigay aliw sa kanyang namamatay na asawa. Ang babaeng ang buhay ay sinira ng kanyang ina, ay gumugol ng mga huling linggo na tumutugtog ng gitara sa tabi ng kama ni Carolina upang hindi ito mamatay ng mag-isa. At wala sa kanila ang kailanman nakakaalam kung sino ang isa't isa. Hindi natulog si Rodrigo ng gabing iyon. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, ang mga revelasyon ni Gaspar ay paulit-ulit sa kanyang isip tulad ng isang horror movie na hindi niya mapatay. Winasak ng kanyang ina ang buhay ni Valentina. Ang kanyang asawa, si Carolina, ay inaliw ni Valentina sa kanyang huling mga araw. At ngayon ang parehong babae ay naglilinis ng sahig ng mansyon ng mga Montalban. Hindi alam na natutulog siya sa ilalim ng parehong bubong ng mga taong responsable sa kanyang trahedya. O marahil ay alam niya. Ang posibilidad na iyon ang pinakabinabagabag sa kanya. Paano kung sinadya ni Valentina ang trabahong ito? Paano kung ang lahat ay bahagi ng isang planong paghihiganti? Paano kung ang gitara, ang paglalaro kay Isabela, ang koneksyon kay Tomas ay mga piraso ng isang maingat na idinisenyong paghihiganti? Ngunit pagkatapos ay naaalala ni Rodrigo ang mga mata ni Valentina nang magsalita siya tungkol kay Sebastian sa aklatan. Naaalala niya ang panginginig ng kanyang boses, ang paraan ng pagtingin sa kanya ng kanyang anak na may halong paghanga at pag-aalala. Walang sinumang maaaring magpanggap ng ganoong antas ng sakit. Walang sinumang maaaring gumawa ng ganoong uri ng katotohanan. Kinaumagahan, nagpasya si Rodrigo ng isang bagay na nagpakaba sa kanya, ngunit alam niyang kinakailangan. Kakausapin niya si Valentina
at sasabihin sa kanya ang lahat ng kanyang natuklasan. Hindi niya maaaring patuloy na tingnan siya sa mata na may daladalang lihim na iyon. Ngunit bago pa niya siya hanapin, may nangyari na nagbago ng husto sa takbo ng araw na iyon. Nagising si Isabela na humuhuni. Nasa pasilyo si Rodrigo nang marinig niya ang melodiya na lumalabas sa silid ng kanyang anak. Tumigil siya na may kamay sa kanyang puso, paralisado sa pangalawang pagkakataon sa loob ng ilang araw ng isang tunog na inaakala niyang imposible. Lumapit siya sa bahagyang nakabukas na pinto at nakita si Isabela. Nakaupo sa kanyang kama, iginagalaw ang kanyang mga paa habang humuhuni ng parehong kanta na tinugtog ni Valentina sa gitara noong unang gabing iyon. "Papa," sabi ni Isabela nang mapansin siya sa pinto. "Ngayon po darating si Thomas." Lumuhod si Rodrigo sa tabi ng kama ng kanyang anak at hinaplos ang kanyang buhok. "Oo, aking mahal, darating si Thomas ngayon. Gusto kong turuan niya akong sumayaw ng mas mahusay." Marunong po siyang umikot ng maraming beses nang hindi nahuhulog. Ngumiti si Rodrigo na may basa ang mga mata. Ang kanyang anak ay nagpaplano ng mga aktibidad, nagpapahayag ng mga kagustuhan, nagpaplano para sa hinaharap, mga bagay na sinubukan ng mga pinakamahusay na espesyalista na makamit sa loob ng maraming taon nang walang resulta. Nagpasya siyang kailangan niya ng propesyonal na opinyon bago kausapin si Valentina. Tinawagan niya si Dr. Emilio Sandoval, ang child therapist na nagpapagamot kay Isabela mula nang mawala si Carolina. Si Dr. Sandoval ay isang lalaki na may mahinahon na boses at malalim na tingin na naglaan ng kanyang buhay sa pagpapagaling ng mga hindi nakikitang sugat ng mga bata. "Ang inyong inilalarawan ay pambihira, Senyor Montalban," sabi ni Dr. Sandoval matapos marinig ang lahat ng nangyari. Nagpatayo si Isabela ng isang emosyonal na pader bilang mekanismo ng depensa laban sa pagkawala ng kanyang ina. Walang kumbensyonal na teknik sa therapy ang nakalusot dito dahil ang pader na iyon ay gawa sa pinakamatibay na material na umiiral, ang sakit ng isang bata na nawalan ng taong pinakamamahal niya. At paano nangyaring ang isang bata at isang gitara ang nakagawa ng hindi nagawa ng mga taon ng therapy? Dahil ang mga bata ay hindi nagsusuri ng sakit, Senyor Montalban. Ang mga bata ay nararamdaman lang ito. At nang makita ni Isabela ang isa pang bata na may dala-dalang parehong sugat, may nangyari na sa psikolohiya ay tinatawag nating emosyonal na pagkilala. Hindi sinubukan ni Thomas na pagalingin si Isabela, ipinakita lamang niya na hindi siya nag-iisa at sapat na iyon para sa kanya na magpasya sa unang pagkakataon na sulit na muling maramdaman. "Doktor, kailangan kong pumunta sa mansyon. Kailangan kong suriin si Isabela at sabihin sa akin kung ano ang eksaktong dapat nating gawin upang hindi masira ang pag-unlad na ito. Pupunta ako mamayang hapon," kumpirma ni Dr. Sandoval. Ngunit habang iniaayos ni Rodrigo ang pagbisita ng therapist, sa kabilang sulok ng mansyon ay may nagaganap na mas hindi marangal. Ginugol ni Luciana Fonseca ang buong gabi sa pag-aaral ng liham na kanyang naharang mula sa Pambansang Konserbatoryo ng Sining. Ang nilalaman ng liham na iyon ay isang bomba na maaaring sumira kay Valentina o magpataas sa kanya, depende sa kung sino ang magpapasabog nito at sa anong intensyon. Ipinapaalam ng liham kay Valentina na ang konserbatoryo ay nagsimula ng isang espesyal na programa ng reintegrasyon para sa mga talentadong dating estudyante na huminto sa kanilang pag-aaral dahil sa pambihirang kalagayan. Kasama sa programa ang isang buong scholarship, access sa mga internasyonal na guro, at ang posibilidad na ipagpatuloy ang karera sa musika eksakto kung saan niya ito iniwan. Hindi lamang naaalala ng konserbatoryo si Valentina Herrera, kundi aktibo rin siyang hinahanap dahil ang isa sa kanyang dating propesor ay nagsimula ng isang kampanya upang mabawi ang mga nawalang talento ng kanyang henerasyon. Agad na naunawaan ni Luciana ang kapangyarihan ng impormasyong iyon. Kung matatanggap ni Valentina ang liham na iyon, magkakaroon siya ng pagkakataon na buuin muli ang kanyang buhay malayo sa mansyon ng mga Montalban. Aalis siya, dadalhin si Thomas, at mawawala kay Isabela ang tanging koneksyon na nagpabalik sa kanyang ngiti. Sisihin ni Rodrigo si Valentina sa pag-iwan sa kanila at babalik ang lahat sa dati. Ngunit hindi lang gusto ni Luciana na umalis si Valentina. Gusto niyang umalis ito ng may kahihiyan, kahiya-hiya, minarkahan bilang isang taong hindi kailanman mapagkakatiwalaan. Dahil nakita ni Luciana kung paano tiningnan ni Rodrigo si Valentina at nakilala niya ang tingin na iyon. Iyon din ang tingin na matagal na niyang inaasahan na ibibigay sa kanya ni Rodrigo. Kaya't gumawa si Luciana ng isang plano.
Isang plano na iprinisinta niya kay Doña Graciela ng umagang iyon habang nagkakape sila sa likod hardin. Hindi po natin ibibigay ang liham, paliwanag ni Luciana, na may katumpakan ng isang nag-aral ng bawat detalye. Ngunit gagamitin po natin ito. Gagawin po nating tila ginagamit ni Valentina ang kanyang posisyon sa bahay na ito para sa personal na kapakinabangan na lumapit siya kay Isabela ng sadyain upang makuha ang tiwala ni Rodrigo at makakuha ng mga kontak na magpapabalik sa kanya sa mundo ng musika. Nakikinig si Doña Graciela ng maingat at sa kanyang mga mata ay kumikinang ang isang bagay na binigyang kahulugan ni Luciana bilang pag-apruba. Ngunit ang totoo ay sa isip ni Doña Graciela ay may nagaganap na mas komplikado at mas madilim na mga kalkulasyon. Hindi lamang niya gustong protektahan ang kanyang bahay mula sa isang empleyadong lumampas sa mga hangganan. Kailangan niyang mawala si Valentina bago matuklasan ng sinuman ang koneksyon sa pagitan ng Montalban Investments at pagkamatay ni Sebastian Herrera. Dahil kung matutuklasan ni Rodrigo ang katotohanan iyon, hindi lamang niya mawawala ang kanyang anak magpakailanman, kundi ang buong imperyo ng pamilya ay guguho sa ilalim ng bigat ng isang iskandalo na walang abogado ang makakakontrol. Gawin mo, sabi ni Doña Graciela na may kalamigan ng isang nagpipirma ng sentensya. Ngunit gawin mo itong malinis, ayoko ng iskandalo. Nang hapong iyon, habang sinusuri ni Dr. Sandoval si Isabela sa aklatan, isinagawa ni Luciana ang unang bahagi ng kanyang plano. Naghintay siya na nililinis ni Valentina ang kanlurang bahagi ng mansyon at tahimik na pumasok sa maliit na silid na ginagamit ng kasambahay upang itago ang kanyang mga personal na gamit sa oras ng trabaho. Doon niya nakita ang hinahanap niya, ang lalagyan ng gitara ni Sebastian. Maingat na binuksan ni Luciana ang lalagyan at inilagay sa loob ang isang bagay na magpapaguho sa buong mundo ni Valentina. Isang brilyanteng pulseras na pag-aari ni Doña Graciela, isang lumang piraso, pamilyar, walang katumbas na halaga. Ang uri ng bagay na ang pagkawala ay magdudulot ng agarang investigasyon at ang pagkakakita nito sa mga gamit ng isang empleyado ay hindi mag-iiwan ng duda. Isinara niya ang lalagyan, iniwan itong eksakto kung paano niya ito natagpuan at lumabas ng silid nang may parehong diskresyon na kanyang pinasok. Iuulat na nawawala ang pulseras ngayong gabi. Ang paghahanap ay hindi maiiwasang hahantong sa mga gamit ni Valentina at kapag binuksan nila ang lalagyan na iyon sa harap ni Rodrigo, walang posibleng paliwanag na makapagliligtas sa gitarista. Samantala, sa aklatan, tinatapos ni Dr. Sandoval ang kanyang pagsusuri kay Isabela na may mga resulta na nagpatigil kay Rodrigo. Nakaranas ang inyong anak ng emosyonal na pag-unlad na maituturing kong pambihira, sabi ng doktor habang sinusuri ang kanyang mga tala na may ekspresyon ng tunay na pagkamangha. Hindi lamang niya nabawi ang kakayahang magpahayag ng positibong emosyon, kundi nagkakaroon din siya ng mga bagong koneksyong emosyonal, isang bagay na ilang linggo pa lamang ay tila imposible. At ano ang inirerekomenda ninyo, doktor? Huwag baguhin ang anuman. Ang koneksyon ni Isabela sa batang iyon at sa musika ni Valentina ay therapeutic sa isang antas na ang agham ay nagsisimula pa lamang maintindihan. Ang pagputol sa koneksyong iyon ngayon ay tulad ng pagbunot ng isang halaman na kakagapas pa lamang pagkatapos ng mga taon ng tagtuyot. Tumango si Rodrigo at sa sandaling iyon ay nagpasya siya na hindi ang kanyang ina, hindi si Luciana o sino man sa mundo ang makapaghihiwalay kay Isabela sa mga taong nagtagumpay na ibalik ang kanyang buhay. Ngunit ang buhay ay may malupit na paraan upang subukan ang ating mga determinasyon sa eksaktong sandali na naniniwala tayong pinakamalakas tayo. Nang gabing iyon matapos tapusin ni Valentina ang kanyang trabaho at maghanda na umuwi kasama si Thomas, umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Graciela sa buong ibabang palapag ng mansyon, tulad ng isang alarma na nagpapabigat sa dugo. Ang aking pulseras, ang pulseras ng aking ina ay nawala. Sa loob ng ilang minuto, ang buong mansyon ay kumilos. Pinilit ni Doña Graciela na suriin ang bawat silid, bawat sulok, bawat ari-arian. Pinamahalaan ni Luciana ang paghahanap ng may kahina-hinalang kahusayan, tahimik na ginagabayan ng mga tauhan patungo sa pakpak kung saan nakatago ang mga gamit ni Valentina. Pinagmamasdan ni Rodrigo ang eksena na may masamang pakiramdam na nagpapahigpit sa kanyang sikmura. May isang bagay na hindi magkatugma. Daan-daang beses nang ginamit ng kanyang ina ang pulseras na iyon at hindi niya kailanman nawala. Bakit ngayon lang? Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit sa kanya ang isa sa mga empleyado na kasama sa paghahanap na may naiilang na ekspresyon.
Senyorita Fonseca, may nakita po kami sa silid ni Senyora Herrera. Ang katahimikan na bumagsak sa mansyon ay napakalalim. Lahat ng mata ay napatingin kay Valentina na nakatayo sa tabi ng pangunahing pinto na hawak ang kamay ni Tomas, handa nang umuwi. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng ganap na pagkalito. Ang isang taong hindi nakakaintindi kung bakit bigla siyang tinitingnan ng lahat na parang nakagawa siya ng hindi mapapatawad na krimen. Lumakad si Luciana patungo sa silid ni Valentina at bumalik na may hawak na bukas na case ng gitara. Sa loob, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng vestibulo bilang isang tahimik na akusasyon ay ang brilyanteng pulseras ni Doña Graciela. Hindi, bulong ni Valentina, umiling habang umatras ng isang hakbang. Hindi ito posible. Hindi ko kailanman. Ang mga ebidensya ang nagsasabi ng katotohanan, sabi ni Doña Graciela na may kalamigan na kayang patigasin ang araw. Tiningnan ni Rodrigo ang eksena. Nararamdaman ang kanyang utak na nagpoproseso ng libu-libong posibilidad sa bawat segundo, ang gitara ni Sebastian. Inilagay nila ang pulsera sa loob ng gitara ni Sebastian. Hindi sa bag, hindi sa drawer, kundi sa pinakabanal na bagay na pag-aari ni Valentina. At iyon mismo ang hindi makatwiran. Dahil walang sinumang nagtatago ng ninakaw na bagay ang ilalagay ito sa tanging lugar na alam niyang pinoprotektahan niya sa kanyang buhay. May naglagay ng pulseras na iyon doon. Isang taong alam na alam ang ibig sabihin ng gitarang iyon kay Valentina at sinadya ang taguan na iyon upang ang akusasyon ay maging mas nakakawasak, mas personal, mas imposibleng pabulaanan. At habang dumarating si Rodrigo sa konklusyong iyon, binitawan ng maliit na si Tomas ang kamay ng kanyang ina, humakbang pasulong at nang may nanginginig. Ngunit matatag na boses ng isang batang nakakita ng napakaraming kawalang katarungan upang manatiling tahimik, nagsabi ng isang bagay na nagpatigil sa lahat ng naroroon. Hindi po kailanman ilalagay ng nanay ko ang anumang bagay sa loob ng gitarang iyon. Ang gitarang iyan po ay sa papa ko. Iyan po ang pinakamahalagang bagay na mayroon kami. Kung may naglagay po niyan diyan, iyon po ay isang taong gustong saktan ng nanay ko. At alam ko po na sa bahay na ito ay may mga taong ayaw sa amin dito. Ang mga mata ni Tomas, nang hindi tumuturo sa sinuman, ay sumuri sa vestibulo na may kalinawan na ikinagulat maging ni Doña Graciela. At si Luciana, sa unang pagkakataon mula nang idinisenyo niya ang kanyang perpektong plano, ay nakaramdam ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Takot. Takot sa isang bata na nagsabi lamang ng pinakamapanganib na katotohanan sa lahat. Hindi dahil mayroon siyang ebidensya, kundi dahil sinabi niya ito nang may hindi matitinag na paniniwala ng isang taong mas nakakakilala sa puso ng kanyang ina kaysa sa sinuman sa mundo. Ang mga salita ni Tomas ay lumutang sa hangin ng vestibulo na tila isang sentensya na walang sinumang nangahas na hawakan. Tiningnan ni Rodrigo ang bata nang may paghanga na masakit sa kanyang dibdib dahil ang maliit na bata na iyon ay ginawa lamang ang hindi nagawa ng sinumang matanda sa mansyon na iyon, sabihin ang katotohanan ng walang palamuti o kalkulasyon. Ngunit si Doña Graciela ay hindi isang babae na madaling mawalan ng kontrol sa pamamagitan ng mga salita ng isang bata. Nakakaantig, sabi niya na may nagyayelong ngiti na ginagamit niya kapag nararamdaman niyang nanganganib, ngunit hindi niya kailanman aaminin. Isang bata na ipinagtatanggol ang kanyang ina, natural, naiintindihan, ngunit ang mga damdamin ay hindi nagbubura ng mga ebidensya. Ang pulseras ay nasa loob ng inyong mga gamit, Senyora Herrera. Iyon ay isang katotohanan. Isang katotohanang ginawa ng isang tao, sagot ni Rodrigo, humakbang pasulong, pumagitna sa pagitan ng kanyang ina at ni Valentina bilang isang kalasag ng tao. Inaakusahan mo ba ang sinuman sa bahay na ito na nagtanim ng peking ebidensya? Tanong ni Doña Graciela na nagtaas ng kilay na may perpektong pinaglaro ang kawalan ng paniniwala. Sino eksakto, Rodrigo? Ako? Si Luciana? Ang mga tauhan na taon nang nagtatrabaho dito ng may di matatawarang katapatan? Sinasabi ko na hindi inilagay ni Valentina ang pulseras na iyon doon. At paano ka nakakasiguro? Gaano mo na siya kilala? Ilang linggo pa lang. Ako ay nanirahan sa bahay na ito sa loob ng mga dekada. Inalagaan ko ang bawat bagay, bawat alaala, bawat piraso ng pamilyang ito. At mas pinipili mong paniwalaan ang isang hindi mo kilala kaysa sa iyong sariling ina. Ang mga salita ni Doña Graciela ay idinisenyo upang tumama kung saan pinakamasakit, sa katapatan ng pamilya. At naramdaman ni Rodrigo kung paano tumama ang mga salitang iyon sa kanyang target dahil sa kabila ng lahat ng alam niya, sa kabila ng mga revelasyon ni Gaspar, siya pa rin ang kanyang ina, ang babaeng nagpalaki sa kanya,
na sumama sa kanya sa pinakamalungkot na sandali ng kanyang buhay na nagpapanatili sa pamilyang ito nang mamatay ang kanyang ama. Iyon ang sandali ng pag-aatubili na napansin ni Valentina nang may sensibilidad ng isang taong natutong bumasa ng katahimikan upang mabuhay. Senyor Montalban, sabi ni Valentina na may tinig na nakatagpo ng hindi inaasahang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Hindi mo kailangan makipag-away sa iyong ina para sa akin. Alam ko ang ginawa ko at ang hindi ko ginawa. Payapa ang aking konsensya. Yumuko siya, kinuha ang case ng gitara na may pulseras pa rin sa loob at dahan-dahang inilagay ito sa mesa ng vestibulo. Pagkatapos ay kinuha niya ang gitara ni Sebastian, ang tanging pag-aari na talagang mahalaga sa kanya sa mundo, at hinawakan ito sa kanyang dibdib na tila yumayakap sa isang buhay na tao. Maaari po ninyong panatilihin ang pulseras. Maaari po ninyong suriin ang bawat sulok ng buhay ko kung gusto ninyo. Wala po kayong makikita dahil wala po talagang makikita. Ang tanging dadalhin ko po mula sa bahay na ito ay ang dinala ko po, ang aking gitara at ang aking anak. Valentina, maghintay ka, sabi ni Rodrigo na may desperasyon, ngunit naglalakad na siya patungo sa pinto. Nanay, hindi na po ba tayo babalik? Tanong ni Tomas ng mahina, hawak ang kanyang kamay habang naglalakad. Hindi sumagot si Valentina. Hindi niya magawa dahil kung bubuksan niya ang kanyang bibig sa sandaling iyon, tuluyan siyang mababasag sa harap ng parehong mga taong nag-orkestra ng kanyang kahihiyan. At iyon ay isang bagay na hindi pinapayagan ng kanyang pagmamataas, ang tanging yaman na natitira sa kanya na buo. Ang mga sumunod na araw ang pinakamadilim na naranasan ng mansyon ng mga Montalban mula nang mamatay si Carolina. Tumigil si Isabela sa paghuni, tumigil sa paghingi na may makipaglaro sa kanya, tumigil sa pagbaba sa sala kung saan minsan siyang sumayaw kasama si Tomas. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang silid nang may tahimik na determinasyon ng mga batang nagpasya na labis ng nasaktan ng mundo at ang tanging paraan upang protektahan ang sarili ay ang mawala sa loob. Ilang beses na binisita ni Dr. Sandoval ang mansyon at bawat pagbisita ay nagtatapos sa parehong nakakawasak na diagnosis. Umatras si Isabela, Senyor Montalban, at mas mabilis pa sa kanyang pag-unlad. Kung hindi natin mababawi ang stimulo na nagdulot ng kanyang emosyonal na pagbubukas, nanganganib akong tuluyan siyang magsara. Tuluyan? Ano po ang eksaktong ibig sabihin niyan, Doktor? Ang katahimikan ni Dr. Sandoval bago sumagot ang pinakanakakatakot na sagot na natanggap ni Rodrigo sa kanyang buhay. Ibig sabihin po, maaari po nating mawala siya, Senyor Montalban. Hindi physically, kundi emotionally. May punto sa proseso ng emosyonal na pagsasara ng bata kung saan walang pagbabalik. Kung tatawid si Isabela sa threshold na iyon, walang therapy, walang stimulo, walang interbensyon ang makakapagbalik sa kanya. Lumabas si Rodrigo sa opisina ni Dr. Sandoval na nanginginig. Kailangan niyang hanapin si Valentina. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon. Bawat oras na lumipas ay isang oras na mas malapit sa pagkawala ng kanyang anak magpakailanman. Ngunit malaki ang lungsod at ayaw ni Valentina na matagpuan. Kumuha si Rodrigo ng mga investigador. Sinuri ang mga record, nakipag-ugnayan sa mga pampublikong paaralan kung saan maaaring nagpatala si Tomas. Bumisita sa mga shelter, nagtanong sa mga simbahan sa mga komunidad kung saan pumupunta ang mga tao kapag wala nang mapuntahan. Wala. Naglaho si Valentina Herrera nang may kahusayan ng isang taong alam na kung paano mawalan ng lahat at magsimula mula sa simula. Habang nagpapakasakit si Rodrigo sa paghahanap kay Valentina, may nagsimulang magbago sa loob ng mansyon. Ang kapaligiran ay naging mabigat, na tila alam mismo ng mga dingding na may kawalang katarungan na nagawa sa ilalim ng kanilang bubong at humihingi ng kabayaran. Bumubulong ang mga tauhan sa mga pasilyo. Si Doña Mercedes, ang kusinera, ay tumigil sa paghahanda ng mga paboritong pagkain ni Doña Graciela nang walang paliwanag. Iniiwasan ng mga hardinero si Luciana na tila ang kanyang presensya ay nagdudulot sa kanila ng isang bagay na hindi nila maipahayag sa mga salita. At si Doña Mercedes mismo, ang isang araw ay lumapit kay Rodrigo nang may pag-iingat ng isang taong alam na ang sasabihin niya ay maaaring magkaroon ng malaking kahihinatnan. Senyor Rodrigo, patawarin niyo po ako sa pakikialam sa hindi ko naman dapat pakialaman, sabi ng kusinera na may mahinang boses, tinitiyak na walang ibang makakarinig. Pero hindi po ako mapakali. Nang gabing nawala ang pulseras, nasa kusina po ako naghahanda ng tinapay para sa susunod na araw. Mula sa kusina po, kita ang pasilyo na patungo sa silid, kung saan inilalagay ni Senyora Herrera ang kanyang mga gamit.
Huminto sa paghinga si Rodrigo. Nang gabing iyon, bago pa magkagulo, nakita ko po si Senyorita Fonseca na pumasok sa silid na iyon. Nanatili po siya sa loob ng ilang minuto at lumabas na walang dala. Noon po, hindi ko po binigyan ng importansya, pero pagkatapos po ng nangyari, Senyor, hindi po inilagay ni Valentina ang pulseras na iyon doon. Sinasabi ko po sa inyo, nang may katiyakan ng isang babaeng nakakita ng katapatan at kasinungalingan na lumipas sa kusina na ito sa loob ng maraming taon. Inosente po ang dalagita na iyon. Ang testimonya ni Doña Mercedes ay bumagsak kay Rodrigo, tulad ng huling piraso ng isang puzzle na alam na niya, ngunit kailangan niyang makumpirma ng iba. Itinanim ni Luciana ang pulseras. Pinayagan ito ng kanyang ina, at sa pagitan ng dalawa ay pinalayas nila sa bahay na iyon ang tanging tao na nagtagumpay na ibalik ang buhay kay Isabela. Naglakad si Rodrigo ng diretso sa opisina ng kanyang ina. Hindi siya kumatok. Binuksan niya ito ng maluwag at natagpuan si Doña Graciela na nakaupo sa kanyang desk, sinusuri ang mga dokumento na tila hindi naguguho ang mundo sa paligid niya. Kailangan nating mag-usap, ina, at sa pagkakataong ito, sasabihin mo sa akin ang totoo, Rodrigo. Hindi ko alam kung ano ang si Luciana ang nagtanim ng pulseras sa mga gamit ni Valentina. Mayroon akong saksi, at bago mo subukang sirain ang kanyang kredibilidad, kailangan mong malaman ang iba pa. Alam ko ang tungkol sa Montalban Investments. Alam ko ang tungkol sa gusaling bumagsak. Alam ko ang ginawa mo kay Valentina Herrera taon bago siya tumapak sa bahay na ito. Nagbago ang mukha ni Doña Graciela na tila may nagtanggal ng isang maskara na suot niya sa loob ng mga dekada. Walang agarang pagtanggi, walang gawa-gawang pagkamuhi. Mayroong isang bagay na mas nakakabahala. Katahimikan. Isang katahimikan na umamin sa lahat nang walang binibigkas na salita. At may isang bagay na hindi mo rin alam, ina. Isang bagay na nagwasak sa aking kaluluwa na kailangan kong sabihin sa iyo. Ano? Si Valentina ang taong sumama kay Carolina sa kanyang huling mga araw. Habang ikaw ay nag-aayos ng mga libing at ako ay nalulunod sa aking sakit, isang hindi kilalang babae ang umupo sa tabi ng aking asawa at tumugtog ng gitara upang hindi siya makaramdam ng takot sa pag-alis. Iyon si Valentina, ang parehong babae na ang asawa ay namatay dahil sa kapabayaan ng ating kumpanya. Ang parehong babae na ngayon mo lang pinalaya sa ating buhay na parang basura. Naglagay ng kamay sa dibdib si Doña Graciela. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Rodrigo, nakita niya ang isang bagay sa mga mata ng kanyang ina na hindi niya inakala na posible, pagsisisi. Isang pagsisisi na napakalalim at napakasinauna na tila nakabaon sa ilalim ng tone-toneladang pagmamataas, naghihintay ng eksaktong sandaling ito upang lumabas sa ibabaw at ang kinin ang nararapat dito. Rodrigo, bulong ni Doña Graciela. Ngunit umalis na ang kanyang anak sa opisina dahil wala ng oras si Rodrigo Montalban para sa mga paliwanag o paghingi ng tawad. Namamatay na ang kanyang anak, nawawala si Valentina at bawat segundong lumipas ay isang segundo na hindi na niya mababawi. Nang gabing iyon, habang sinusuri niya sa huling pagkakataon ang mga ulat ng mga investigador nang walang nakita, tumunog ang kanyang telepono. Hindi ito kilalang numero. Senyor Montalban, sabi ng isang babaeng boses na hindi niya nakilala. Renata Olivares po ang pangalan ko. Ako po ang direktor ng shelter ng komunidad, Bukas Palad. May isang babae po ang dumating dito ilang araw na ang nakakaraan, kasama ang kanyang maliit na anak. Ayaw po niyang ibigay ang kanyang tunay na pangalan, pero sinasabi po ng bata sa lahat na ang papa niya ay nakatira sa loob ng isang gitara. Nakita ko po ang numero ninyo sa isang card na itinago ng bata sa kanyang bulsa. Sa tingin ko po, kayo ang taong gustong hanapin ng batang ito. Dinampot ni Rodrigo ang susi ng kanyang kotse bago pa man matapos magsalita ang babae. Nagmaneho si Rodrigo sa mga lansangan ng lungsod na tila isang taong sinapian. Ang mga ilaw ng traffic light ay nagiging malabong mga batik sa windscreen habang inuulit niya sa kanyang isip ang mga salita ni Renata Olivares. Isang bata na nagsasabing ang kanyang papa ay nakatira sa loob ng isang gitara. Isang bata lang sa buong mundo ang nagsasabi ng pangungusap na iyon. Isa lang. Ang shelter ng komunidad. Bukas Palad ay matatagpuan sa isang bahagi ng lungsod na hindi pa kailanman napuntahan ni Rodrigo. Ang mga kalye ay nagiging mas makitid habang siya ay sumusulong. Ang mga gusali ay mas mababa, ang mga bangketa ay mas basag. Nang sa wakas ay iparada niya sa harap ng shelter, kinailangan niyang manatili ng ilang segundo sa loob ng kotse. Sinusubukang kontrolin ang panginginig ng kanyang mga kamay bago bumaba.
Ang gusali ay isang simpleng konstruksyon na may mga dingding na pininturahan ng kulay na minsan ay masaya, ngunit ginawa ng panahon na isang mapurol na kulay. Ang isang plak sa tabi ng pinto ay nagsasaad, "Shelter ng komunidad, bukas palad," dahil walang sino man ang dapat humarap sa gabi ng mag-isa. Naghihintay sa kanya si Renata Olivares sa pasukan. Siya ay isang babae na may matatag na tingin at mga kamay na pinatigas ng mga tao ng social work. Ang uri ng tao na nakakita ng napakaraming pagdurusa na hindi na nagugulat sa anuman, ngunit hindi rin naging matigas upang hindi na maantig. Senyor Montalban, bago po kayo pumasok, kailangan ko po kayong ipaliwanag ang isang bagay, sabi ni Renata na may mahinahon, ngunit direktang boses. Nang dumating po ang babae at ang bata dito, siya po ay nasa napakadelikadong emosyonal na estado. Ayaw po niyang ibigay ang kanyang tunay na pangalan, nagrehistro po siya bilang Maria. Pero ang mga bata po ay hindi marunong magsinungaling kapag may masakit sa kanila. Ikinuwento po ni Tomas sa sinumang gustong makinig na ang kanyang nanay ay tumutugtog ng pinakamagandang gitara sa mundo at namimiss niya ang isang batang babae na nagngangalang Isa. Ang pangalan ng kanyang anak na binibigkas ng bata na iyon ay nagpadama kay Rodrigo ng direktang tama sa gitna ng kanyang dibdib. Nakita ko po siyang umiiyak isang gabi sa bakuran ng shelter, patuloy ni Renata. Nakaupo po siya sa sahig na niyayakap ang kanyang gitara, umuugoy-ugoy na tila ang gitara ay isang sanggol. Hindi ko po siya tinanong ng anuman, umupo lang po ako sa tabi niya. Pagkatapos ng mahabang panahon, sinabi niya po sa akin ang isang pangungusap. Inagaw po nila sa akin ang tanging magandang natitira sa akin at hindi ko man lang kasalanan. Hindi ko po naintindihan noon kung ano ang ibig sabihin niyan. Pero ngayon po na nakikita ko kayo dito, sa tingin ko po nagsisimula na akong maintindihan. Maaari ko po ba siyang makita? Tanong ni Rodrigo na may boses na nahahadlangan. Maaari po, pero babalaan ko po kayo. Ang babaeng iyon ay may nasirang pagmamataas at ang mga sugat ng pagmamataas ang pinakamatagal gumaling. Hindi po ito magiging madali. Ginabayan ni Renata siya sa isang makitid na pasilyo patungo sa isang panloob na bakuran kung saan naglalaro ang ilang bata sa ilalim ng ilaw ng mga ilaw na mahinang umuugong. At doon, nakaupo sa isang kahoy na bangko sa pinakamalayong dingding na may gitara ni Sebastian na nakasandal sa tabi niya bilang isang tahimik na kasama ay si Valentina Herrera. Huminto si Rodrigo ng ilang metro ang layo. Nakatitig si Valentina sa isang punto sa sahig na may mga kamay na magkakabigkis sa kanyang mga tuhod. Mukha siyang mas payat kaysa sa huling pagkakataon na may mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata na nagpapahiwatig ng mga gabing hindi natutulog at mga araw na hindi sapat ang pagkain. Ngunit gayon paman, kahit sa mga kondisyong iyon, may isang bagay sa kanyang tindig na tumatangging mabasag, isang dignidad na tila gawa sa isang materyal na walang kahihiyan ang makakapagtumba. Si Tomas ang unang nakakita sa kanya. Naglalaro ang bata kasama ang iba pang mga bata sa shelter nang magtagpo ang kanyang mga mata kay Rodrigo. Naging hindi siya gumagalaw sa loob ng isang segundo na tila kailangan ng kanyang utak na kumpirmahin na ang imahe ay totoo at hindi isa pa sa mga panaginip na mayroon siya bawat gabi kung saan siya ay bumalik sa mansyon at sumayaw kasama si Isabela. Pagkatapos, nang walang sinasabi, tumakbo siya patungo sa kanyang ina at hinila ang manggas nito. "Nanay!" bulong ni Tomas. "Nanay, tingnan mo." Tinaas ni Valentina ang kanyang tingin at nagtagpo ang kanyang mga mata kay Rodrigo Montalban na nakatayo sa bakuran ng isang komunidad na shelter na may gusot na suit, namumula ang mga mata at isang ekspresyon na kalahating ginhawa, kalahating kahihiyan. Nagbago ang mukha ni Valentina sa isang iglap. Una ay pagkagulat, pagkatapos ay pagkalito, at sa wakas ay isang bagay na nakilala ni Rodrigo nang may masakit na kalinawan, kawalan ng tiwala. Ang kawalan ng tiwala ng isang taong nabigyan na ng napakaraming pagtataksil upang maniwala na may dumarating na may mabuting intensyon. "Ano ang ginagawa mo dito?" Tanong ni Valentina na tumayo, na may parehong tuwid na tindig na pinanatili niya nang gabing umalis siya sa mansyon. "Pumunta ako para hanapin ka." "Para saan? Para paratangan ako ng iba pa? Ngayon ay nawawala ang isang kuwintas, isang singsing? Gusto mo bang suriin muli ang aking gitara para makita kung nagtago ako ng korona ng mga diamante?" Ang bawat salita ay lumabas mula sa bibig ni Valentina na may daladalang sakit na nagbunga sa loob ng maraming araw ng kawalan ng katiyakan, ng mga gabing natutulog sa isang shelter, ng mga umaga na nagpapaliwanag sa kanyang anak
kung bakit hindi na sila makakabalik sa bahay kung saan mayroon siyang kaibigan. Valentina. Ang pulseras ay itinanim. Nanatiling tahimik si Valentina, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Si Luciana Fonseca ang naglagay ng pulseras sa loob ng case ng iyong gitara. Mayroon akong saksi na nakakita sa kanya na pumasok sa iyong silid ng gabing iyon. Lahat ay isang patibong na inayos upang paalisin ka sa bahay. At bakit naman ako maniniwala sa iyo? Sagot ni Valentina na may kalmado na mas nakakawasak kaysa sa anumang sigaw. Ikinahiya ako ng iyong ina sa harap ng buong bahay. Trinato niya ako na parang kriminal sa harap ng aking anak. At ikaw, Senyor Montalban, ikaw ay nanatiling nakatayo roon na nag-aalinlangan. Nakita ko kung paano nag-alinlangan ka sa mga salita ng iyong ina. Nakita ko ang sandaling iyon sa iyong mga mata. Ang sandaling iyon na isinasaalang-alang mo ang posibilidad na ako ay may kasalanan. At ang sandaling iyon, ang iisang sandaling iyon ng pag-aalinlangan ay mas masakit kaysa sa lahat ng iba pa. Tinanggap ni Rodrigo ang mga salitang iyon na parang suntok na alam niyang nararapat sa kanya. Tama si Valentina. Nag-alinlangan siya sa loob ng 1 segundo. Pinayagan niyang mas matimbang ang boses ng kanyang ina kaysa sa nakita ng kanyang sariling mga mata, kaysa sa alam ng kanyang sariling puso na totoo. Tama ka, sabi ni Rodrigo, nang hindi sumusubok ipagtanggol ang sarili. Nag-alinlangan ako at kinamumuhian ko ang aking sarili dahil doon, ngunit narito ako ngayon at hindi ako dumating para lang sabihin na ikaw ay inosente. Dumating ako dahil kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na natuklasan ko. Isang bagay na nararapat mong malaman, kahit na masira ako sa pagsasabi nito. Tiningnan siya ni Valentina nang nakakunot ang noo, na parang sinusuri kung sulit na buksan ang isang pinto na maaaring magtago ng isa pang pagtataksil sa likod. Ano? Huminga si Rodrigo ng malalim. Ang sasabihin niya ay maaaring magdulot kay Valentina na kamuhian siya magpakailanman. Maaari nitong sirain ang anumang posibilidad na siya ay bumalik, ngunit natutunan niya nang huli marahil na ang katotohanan lamang ang makapagpapagaling sa mga sugat na dulot ng mga kasinungalingan. Ang iyong asawa, si Sebastian, ang workshop kung saan siya nagtatrabaho, ang gusaling bumagsak. Ang gusaling iyon ay pag-aari ng isang kumpanya ng aking pamilya, Montalban Investments. Ang aking ina ang nagpapatakbo ng kumpanyang iyon sa mga taong iyon. Siya ang nag-utos sa legal team na harangan ang iyong demanda pagkatapos ng pagkamatay ni Sebastian. Ang katahimikan na sumunod ay hindi normal na katahimikan. Ito ay isang katahimikan na may bigat, tekstura, temperatura, isang katahimikan na maaaring hawakan at nagpapaso. Umatras ng isang hakbang si Valentina na tila ang mga salita ni Rodrigo ay isang pisikal na puwersa na nagtutulak sa kanya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na tumatangging bumagsak, pinipigilan ng isang kalooban na natutong huwag mabasag sa publiko. Nagbukas ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na tunog. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa isang paraan na nagdulot kay Thomas na hawakan ang kanyang mga daliri gamit ang dalawang maliit na kamay. Hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit alam niyang instingtibo na kailangan siya ng kanyang ina. Sinasabi mo sa akin, simula ni Valentina, na may halos hindi marinig na boses, na namatay si Sebastian dahil sa pamilya mo, na nawala ko ang lahat, ang aking karera, ang aking bahay, ang aking buong buhay, dahil nagpasya ang iyong ina na mas mura ang iwanan ako. Sa pagkasira kaysa sa panagutan ang responsibilidad at pagkatapos ng lahat ng iyon, nauwi ako sa paglilinis ng mga sahig ng bahay ng parehong mga taong sumira sa aking mundo? Oh, alam mo ba iyon nang kinuha mo ako? Natuklasan ko lang pagkatapos. Ang aking ina ang kumuha sa iyo at ngayon naiintindihan ko na ginawa niya iyon upang walang sinumang labas ang makakaalala sa kaso. Sa pagkakaroon mo malapit, nakokontrol niya ang sitwasyon. Ipinikit ni Valentina ang kanyang mga mata. Sa wakas, dumaloy ang luha sa kanyang pisngi, tahimik, patuloy, tulad ng isang ilog na bumubuhos sa isang dam na matagal nang nagpipigil ng labis. Mayroon pa po bang iba? Sabi ni Rodrigo, at ang kanyang sariling boses ay nabasag nang bigkasin niya ang mga sumunod na salita. Ang aking asawa, si Carolina, bago pumanaw ay gumugol ng kanyang huling mga linggo sa klinika ng Pag-asa sa Lambak. Isang voluntaryo ang bumibisita sa kanya araw-araw at tumutugtog ng gitara upang maibsan ang kanyang sakit. Iyon po ay ikaw, Valentina. Sinamahan mo ang aking asawa sa kanyang huling mga araw at wala sa inyong dalawa ang kailanman nakakaalam kung sino ang isa't isa. Biglang iminulat ni Valentina ang kanyang mga mata.
Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa sakit tungo sa kawalang paniwala. Mula sa kawalang paniwala tungo sa isang bagay na walang pangalan sa anumang wika. Isang emosyon na napakakomplikado at napakalalim na tila naglalaman ng mga siglo ng kasaysayan ng tao sa isang sandali. Si Carolina, bulong ni Valentina, ang babae sa dulo ng silid, ang humingi sa akin na tugtugin ang awit ng duyan na iyon bawat hapon dahil sabi niya ay ipinapaalala sa kanya ang kanyang anak. Hindi makasagot si Rodrigo. Nauto siya ng mga luha at bumagsak siya sa bangko kung saan nakaupo si Valentina kanina. Tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak na nagmula sa isang napakalalim na lugar na tila hinuhugot ang mga piraso ng kanyang kaluluwa. Kinantahan ko si Isabela, patuloy ni Valentina, at ngayon ay umiiyak na rin siya ng walang pigil. Araw-araw po, ikinukuwento sa akin ni Carolina ang kanyang anak. Sabi niya, ito ang pinakamatamis na bata sa mundo na may tawa na kayang magpasaya ng anumang silid. Hiniling niya sa akin na kung sakaling mailagay ako ng buhay sa harap ng isang malungkot na bata, tugtugin ko ang kantang iyon dahil ang kantang iyon ay may kapangyarihang magpagaling ng anumang sakit. Ang kanta na tinugtog mo kay Isabela ng gabing iyon sa sala, bulong ni Rodrigo na nagtaas ng tingin. Ito ang kanta ni Carolina, ang kanta na itinuro ng iyong asawa sa akin para sa kanyang anak nang hindi alam na balang araw ay ikaw ang magpapatugtog nito sa kanya. Tiningnan ni Tomas ang kanyang ina at si Rodrigo nang hindi lubos na naiintindihan ang nangyayari, ngunit alam niyang instingtibo na may isang napakalaking bagay ang nababasag at muling itinayo sa parehong oras sa bakuran ng shelter na iyon. Senyor Montalban, sabi ni Valentina na pinupunasan ng luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi ko po kayo kilala nang tanggapin ko ang trabaho. Hindi ko po kailanman na ikonekta ang apelyido. Nang makita ko po si Isabela na nakaupo mag-isa sa hagdanan, ang tanging nakita ko po ay isang malungkot na bata. Hindi ko po nakita ang anak ng lalaking ang pamilya ang sumira sa akin. Nakita ko po ang isang bata na nangangailangan ng eksaktong parehong bagay na kailangan ng aking anak. Isang taong magpapaalala sa kanya na ang buhay ay maaari pa ring maging maganda. At ngayon na alam mo na ang lahat? Tanong ni Rodrigo na may tunay na takot sa kanyang boses. Ngayon na alam mo na kung sino kami. Ano ang ginawa namin? Ang ginawa ng aking ina sa iyo, maaari mo ba kaming patawarin? Tiningnan ni Valentina ang kanyang anak na patuloy na hawak ang kanyang mga daliri gamit ang maliliit na kamay na hindi naiintindihan ang mga apelyido, mga kumpanya o mga legal na demanda. Pagkatapos ay tiningnan niya ang gitara ni Sebastian na nakasandal sa dingding, naghihintay ng tahimik tulad ng dati. Itinuro sa akin ni Sebastian ang isang bagay na hindi ko kailanman nakalimutan, sabi ni Valentina na may matatag na boses sa kabila ng luha. Sabi niya, ang musika ay umiiral upang baguhin ang sakit sa isang magandang bagay, na kung ang isang tao ay mananatiling nakakulong sa sama ng loob, hihinto ang gitara sa pagtugtog. At hindi ko maaaring payagan na tumigil ang gitarang ito sa pagtugtog, Senyor Montalban, dahil sa araw na tumigil ito sa pagtugtog, mawawala ko si Sebastian magpakailanman. Naintindihan ni Rodrigo sa sandaling iyon na hindi sinasabi ni Valentina na nagpapatawad siya. Sinasabi niya ang isang bagay na mas malalim, na pinipili niya ang musika kaysa sa pagkamuhi, ang buhay kaysa sa paghihiganti, ang hinaharap kaysa sa nakaraan, hindi dahil madali, kundi dahil iyon lamang ang paraan upang parangalan ang lalaking naglagay ng kanyang kaluluwa sa loob ng isang gitara. Valentina, kailangan kong hilingin sa iyo ang isang bagay, sabi ni Rodrigo na tumayo. At kailangan kong malaman mo na hindi ko ito hinihiling para sa akin, hinihiling ko ito para kay Isabela. Ang aking anak ay namamatay na naman. Sabi ng doktor, kung hindi niya mababawi ang koneksyon na mayroon siya kay Tomas, maaaring mawala namin siya sa emosyonal na paraan ng tuluyan. Kailangan ni Isabela si Tomas at kailangan niya ang iyong musika, ang musika na iniwan ni Carolina sa kanya nang hindi niya alam. Tiningnan ni Valentina si Tomas. Ang batang nakarinig ng pangalan ni Isabela ay nagtaas ng tingin na may mga matang lumiwanag tulad ng dalawang bituin na sumisindi sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Nanay, sabi ni Tomas na may boses na kayang bumuwag ng mga hukbo, kailangan ako ni Isa. At sa tatlong salitang iyon, nagpasya ang isang bata sa kapalaran ng dalawang pamilya na sinaktan, pinaghiwalay, sinira ng buhay, at ngayon, sa bakuran ng isang komunidad na shelter, ay may pagkakataon na muling itayo ang kanilang sarili, kasama ang tanging material na hindi kailanman nauubos. Ang pag-ibig na nakaligtas sa lahat.
Ang daan pabalik sa mansyon ang pinakatahimik na naranasan ni Rodrigo. Dahan-dahang tumayo si Doña Graciela na may hirap na hindi pisikal, kundi emosyonal, na tila ang bigat ng kanyang sariling mga salita ang nagpapatungo sa kanyang likod. Hindi ako hihingi ng tawad dahil alam kong may mga bagay na hindi mapapatawad sa pamamagitan ng mga salita, ngunit gagawa ako ng isang bagay na matagal ko nang dapat ginawa. Humarap siya kay Luciana na namumutla tulad ng marmol ng vestibulo. Luciana, ikaw ang naglagay ng pulseras sa mga gamit ni Senyora Herrera. Nakita ka ni Mercedes na pumasok sa silid ng gabing iyon, at ikaw ang humarang sa isang liham mula sa pambansang konserbatoryo ng sining na para kay Valentina, isang liham na hindi niya kailanman natanggap dahil nagpasya kang hindi siya karapat-dapat. Nagbukas ng bibig si Luciana para ipagtanggol ang sarili, ngunit itinaas ni Doña Graciela ang kanyang kamay nang may autoridad na sa pagkakataong ito ay hindi nakatuon sa pang-aapi, kundi sa pagtutuwid. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Kailangan mong ibigay ang liham ngayon din at bukas ng umaga, kunin mo ang iyong mga gamit. Tapos na ang iyong oras sa bahay na ito. Tiningnan ni Luciana si Rodrigo, naghahanap ng anumang uri ng pagliligtas, anumang interbensyon na makakapagligtas sa kanya. Ngunit ang mga mata ni Rodrigo ay nakatitig sa kanyang ina at ang sumasalamin doon ay hindi tagumpay o kasiyahan. Ito ay isang bagay na katulad ng pagkamangha ng isang anak na nakatuklas na ang kanyang ina ay maaari pa ring magulat sa kanya. Nang nanginginig ang mga kamay, kinuha ni Luciana mula sa kanyang jacket ang isang gusot na sobre at inilagay ito sa mesa ng vestibulo. Pagkatapos, nang walang sinasabi, lumakad siya patungo sa pinto at naglaho sa gabi. Walang pumigil sa kanya, walang nagpaalam sa kanya. Ang kanyang pag-alis ay kasing tahimik ng lahat ng kanyang manipulasyon. Tanging sa pagkakataong ito ang katahimikan ay hindi nagtatago ng lason, kundi pagkatalo. Kinuha ni Doña Graciela ang sobre at ibinigay kay Valentina. Ito ay sa iyo. Kinuha ni Valentina ang liham ng nanginginig ang mga daliri. Dahan-dahang binuksan ito. Binasa ang nilalaman nito at ang lumitaw sa kanyang mukha ay isang bagay na walang sinuman sa silid na iyon ang makakalimutan kailanman. Pag-asa. Purong pag-asa, hindi inaasahan, kasing marupok at makapangyarihan ng unang nota ng isang gitara na taon ng tahimik. Ito ay isang scholarship, bulong ni Valentina. Gusto akong ibalik ng konserbatoryo. Gusto nilang tapusin ko ang sinimulan ko. At gagawin mo iyon, sabi ni Doña Graciela na may katatagan na ikinagulat ng lahat. Ang Montalban Investments ang magpondo sa bawat gastusin na hindi sakop ng scholarship na iyon. Tirahan para sa iyo at sa iyong anak. Materyales, transportasyon, lahat. Hindi bilang kawanggawa kundi bilang utang na dapat bayaran ng pamilyang ito at matagal nang hindi nababayaran. Tiningnan ni Rodrigo ang kanyang ina at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang ang babaeng nagpalaki sa kanya. Ang babaeng umiral bago siya pinatigas ng mundo ng negosyo ay bumalik, hindi kumpleto, hindi perpekto, ngunit naroroon. At iyon ay isang simula. Hawak ni Valentina ang liham sa kanyang dibdib na tila ito ay isang kayamanan na nabawi mula sa ilalim ng karagatan. Ngunit bago pa siya makasagot, isang tunog ang nagpatungo sa lahat ng nasa vestibulo sa hagdanan maliliit na yapak, walang sapin, pababa ng paakyat-akyat ng may pag-iingat ng mga batang nagigising sa hating gabi, sinusundan ng isang instingto na hindi nila maipaliwanag. Lumitaw si Isabela sa paanan ng hagdanan na gusot ang buhok at nakakunot ang mga mata dahil sa antok. Ngunit ang mga matang iyon ay ganap na bumukas nang makita niya kung ano ang nasa vestibulo o mas tumpak kung sino ang nasa vestibulo. Thomas, bulong ni Isabela. Ang bata na nagising sa galaw ay itinaas ang kanyang ulo mula sa kandungan ng kanyang ina at tumingin sa hagdanan. Isa. Bumaba si Thomas mula sa mga bisig ni Valentina at tumakbo patungo kay Isabela. Bumaba ang bata sa huling baitang at tumakbo patungo sa kanya nang may bilis na nagpabula sa emosyonal na pagkalugi na bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming araw. Nagtagpo sila sa gitna ng vestibulo at niyakap ang isa't isa nang may labis na lakas na mayroon ang mga yakap ng mga bata kapag muli nilang nakasama ang isang akala nilang nawala. Umalis ka, sabi ni Isabela na may nabasag na tinig. At ang dalawang salitang pangungusap na iyon ay naglalaman ng lahat ng pagpapabaya na naipon ng batang iyon, una sa pagkawala ng kanyang ina at pagkatapos ay sa pagkawala ng kanyang tanging kaibigan. Pero bumalik na ako, sagot ni Thomas, ng may monumental na pagiging simple na kanyang talento.
At dinala ko ang gitara ng papa ko para marinig tayo ng mama mo sa langit na sumayaw ulit. Ang kanta na itinuro ni Carolina ay pumuno sa bawat sulok ng mansyon ng mga Montalban na parang isang alon na nagdadala sa lahat ng luma at basag at nagiiwan lamang ng kung ano ang sulit na panatilihin. Sumayaw sina Isabela at Thomas na magkahawak kamay sa gitna ng vestibulo, eksaktong tulad ng ginawa nila ng gabing iyon, ngunit sa pagkakataong ito na may mga saksi na umiiyak at tumatawa ng sabay. Lumuhod si Rodrigo sa tabi ng kanyang anak at hinila siya nito upang sumayaw kasama sila. Si Doña Graciela, nakatayo, sinusuportahan ng kamay ng isang bata na nagtuturo sa kanya ng isang bagay na walang negosyo o anumang yaman ang nakapagturo sa kanya, ay dahan-dahang umuugoy sa ritmo ng isang melodiya na nagpapagaling sa lahat ng kanyang hinawakan. Ilang linggo pagkatapos, bumalik si Valentina sa pambansang konserbatoryo ng sining. Ang kanyang pagbabalik ay balita sa mga musical circles ng bansa. At ang kanyang dating propesor, nang makita siyang tumugtog ng gitara ni Sebastian sa unang klase, ay nagsabi ng isang bagay na naging alamat. Maaaring ituro ang teknik, ngunit ang nasa loob ni Valentina ay hindi natututunan. Pinagdudusahan ito, isinasabuhay, at binabago sa musika. Nagpatala si Thomas sa parehong paaralan ni Isabela. Nagkahiwalay ang dalawa, isang pares ng mga bata na natutunan ng mas maaga kaysa sa karamihan ng mga matatanda na ang magkasamang sugat ay mas mabilis gumaling kaysa sa mga nakatagong sugat. Pagkatapos, nagtatag si Doña Graciela ng isang pundasyon na may pangalan ni Sebastian Herrera na nakatuon sa pagtiyak ng ligtas na kondisyon sa trabaho para sa mga artisan at independenteng manggagawa. Hindi niya inihayag ito sa prensa, hindi siya naghanap ng pagkilala, ginawa niya ito ng tahimik sa parehong paraan na nagdulot siya ng pinsala, ngunit sa pagkakataong ito ay nagiiwan ng bakas ng pagbabayad pinsala sa halip na pagkawasak sa bawat aksyon. At si Rodrigo, isang hapon, umuwi pagkatapos ng trabaho at natagpuan ang parehong eksena na nagpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Si Valentina na tumutugtog ng gitara sa sala habang sina Isabela at Thomas ay sumasayaw ng walang sapin sa karpet, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nanatiling paralisado sa pinto. Sa pagkakataong ito ay pumasok siya, umupo sa tabi ni Valentina at nakinig sa kanta na ibinigay ng kanyang asawa sa mundo, nang hindi alam na ang melodiya na iyon ay magpagsasama ng dalawang pamilya na pinakanangangailangan na magkita. Nang gabing iyon, bago matulog, tinanong ni Isabela ang kanyang ama, "Papa, sa tingin mo po ba magkakakilala si Mama at ang Papa ni Thomas sa langit?" Ngumiti si Rodrigo na may basa ang mga mata. "Sigurado ako na oo, aking mahal, at sigurado ako na sumasayaw sila." Ipinikit ni Isabela ang kanyang mga mata na may ngiti na mas maliwanag kaysa sa lahat ng ilaw sa mansyon na iyon. At sa kung saan sa universo, patuloy na tumutunog ang isang awit ng duyan, tinutugtog ng isang gitara na naglalaman ng kaluluwa ng isang lalaking tumupad sa kanyang pangako. Hanggat nanginginig ang mga kwerdas na iyon, hindi siya tuluyang mawawala. May mga instrumento na gawa sa kahoy at kwerdas, ngunit may iba. Ang pinakamahalaga na gawa sa pag-ibig, sa pagkawala, sa hindi matitinag na desisyon na baguhin ang sakit, sa pinakamagandang melodiya na narinig ng mundo. At ang gitarang iyon, ang huling gitara ni Sebastian Herrera, ay hindi kailanman tumigil sa pagtugtog.